Binabahagi umano ng Aus Duterte Plot ang dokumentaryo ng The New York Times tungkol kay Pangulong Duterte, ayon po yan sa Malacanang. Ang dokyu na pinamagatang When a President Says I'll Kill You, nakasentro sa gera kontra droga ng gobyerno. Ipinakita rito ang madugong operasyon ng mga pulis at ang mga umunoy kaso ng extrajudicial killing. May isa ring editorial ang The New York Times na pinamagatang Accountability for Duterte. Hinihimok nito ang pagpapataw ng parusa ng European Union sa Pilipinas sa gitna ng posibleng pagbabalik ng death penalty at pagpapababa ng criminal prosecution sa edad na 90 gulang. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, malinaw na isa raw itong demolition work sa gitna ng mataas na approval rating ng Pangulo. May ilang personalidad at politiko umanong nagpondo rito at ginagamit daw nila ang ilang manunulat para mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Hindi raw magpapatinag dito ang administrasyon. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa pangungunan niya ngayon sa poll ng Time Magazine para sa pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo. Sinusundan siya ni Pope Francis at Russian President Vladimir Putin. Ang Time 100 ay ang taon ng listahan ng Time Magazine ng mga taong bumago sa mundo anuman ang kinalabasan nito. Bagamat may botohan, ang mga editor pa rin ng Time ang pipili ng mapapasama sa listahan.